Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa One Mission Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita kay Kristo. Simulan na natin. Kabanata 5. Ang pagdinig sa daing ng mga nawawala. Paglinang ng malasakit ng Diyos para sa wasak na mundo. Datapwat pagkakita niya sa mga karamihan, ay nahabag sa kanila, sapagkat sila'y nangapapagod at nangangalat, gaya ng mga tupa na walang pastor. Mateo Kapitulo 9 versikulo 36. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Lukas Kapitulo 19 versikulo 10. At sinabi ng Panginoon, tunay na nakita ko ang pagdadalamati ng aking bayan, at narinig ko ang kanilang daing. Exodo Kapitulo 3 versikulo 7. Panimula, isa sa pinakadakilang himalang ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya ay hindi lamang ang pagbabago ng ating walang hanggang patutunguhan kundi pati na rin ang pagbabago ng ating mga puso. Bago makakilala kay Kristo, kadalasang namumuhay ang mga tao nang nakasentro sa sarili. Likas na nakatuon tayo sa ating sariling mga pangangailangan, pangarap, takot, at mga mithiin. Subalit habang pinababanal tayo ng banal na espiritu, unti-unti niyang hinuhubog ang ating mga puso upang simulan nating mahalin ang iniibig ng Diyos at pangalagaan ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. Isa sa pinakamalinaw na katibayan ng espiritual na paglago ay ang lumalaking malasakit sa mga taong malayo sa Diyos. Ang dalahin ng Panginoon ay hindi lamang isang atas na mang-aral. Ito ay una sa lahat isang paanyaya na magmahal. Bago dalhin ng mga mananampalataya ang mensahe ng Diyos, dapat muna nilang taglayin ang puso ng Diyos. Sa buong kasulatan, ang malasakit ng Diyos ay patuloy na inihahayag para sa mga wasak, mga naliligaw, mga nakalimutan, at mga nawawala sa espiritual. Ang kanyang pagmamalasakit ay higit pa sa pisikal na pagdurusa hanggang sa pinakamalaking pangangailangan ng sangkatauhan, ang pakikipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Tinatalakay ng kabanatang ito kung paano natututo ang mga mananampalataya na dinggin ang daing ng mga nawawala, unawain ang malasakit ng Diyos mula Genesis hanggang Pahayag, at tumugon ng may pag-ibig na katulad ng kay Kristo sa isang wasak na mundo. Ang orihinal na biblical na kaligiran, ang puso ng Diyos para sa mga wasak. Mula sa mga unang kabanata ng Genesis, ang pagmamalasakit ng Diyos sa sangkatauhan ay maliwanag. Nang magkasala sina Adan at Eva, nagtago sila mula sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, ang Diyos ang lumapit at humanap sa kanila. At tinawag ng Panginoong Diyos si Adan, at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" Genesis Kapitulo 3 versikulo 9, KJV. Ang tanong na ito ng Diyos ay hindi nagpapahiwatig na siya ay walang nalalaman. Ipinakita nito ang kanyang awa. Kahit pagkatapos ng paghihimagsik, ang Diyos ang nagpasimula ng pagpapanumbalik. Sa buong lumang tipan ay nagpapatuloy ang huwarang ito. Nang magdusa ang Israel sa ilalim ng pagkaalipin sa Ehipto, itinala ng kasulatan ang malasakit na tugon ng Diyos. Tunay na nakita ko ang pagdadalamati ng aking bayan, at narinig ko ang kanilang daing, sapagkat nalalaman ko ang kanilang kapanglawan. Exodo Kapitulo 3 versikulo 7, KJV. Pansinin ang magandang pagkakasunod-sunod. Nakikita ng Diyos. Naririnig ng Diyos. Nauunawaan ng Diyos. Pagkatapos ay kumikilos ang Diyos. Ang kanyang malasakit ay hindi kailanman pasibo. Ito ay laging kumikilos tungo sa pagtubos. Ang parehong huwarang ito ay makikita ng paulit-ulit sa kasulatan. Narinig ng Diyos ang mga panalangin ni Ana. Inalala niya si Noe. Iniligtas niya si Daniel. Pinanumbalik niya si Job. Pinatawad niya si David. Mulit-muli, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang siyang nakikinig sa daing ng kanyang bayan. Sa huli, ang kanyang malasakit ay umabot sa ganap na pagpapahayag kay Jesu Kristo. Si Jesu Kristo, ang ganap na paghahayag ng malasakit ng Diyos. Ang mga ebanghelyo ay paulit-ulit na naglalarawan kay Jesus bilang siyang napuspos ng malasakit. Ang pariralang ito ay madalas lumitaw sapagkat ang malasakit ay nasa gitna ng kanyang ministeryo sa lupa. Isinulat ni Mateo, datapwat pagkakita niya sa mga karamihan, ay nahabag sa kanila, sapagkat sila'y nangapapagod at nangangalat, gaya ng mga tupa na walang pastor. Mateo Kapitulo 9 versikulo 36, KJV. Ang talatang ito ay nagbibigay ng isa sa pinakamalinaw na bintana sa puso ni Kristo. Pansinin ang ginawa ni Jesus. Siya ay tumingin. Siya ay nagsuri. Siya ay umunawa. Nakita niya ang higit pa sa panlabas na anyo. Ang mga karamihan ay maaaring mukhang malusog,
matagumpay, o relihiyoso. Gayunpaman, naramdaman ni Jesus ang tunay nilang kalagayang espiritual. Sila ay pagod. Sila ay hiwa-hiwalay. Sila ay mahina. Sila ay walang namumuno sa espiritual. Ang larawan ng mga tupang walang pastor ay agad na nauunawaan ng mga tagapakinig na Hudyo ni Jesus. Sa buong lumang tipan, ang Israel ay madalas inilalarawan bilang kawan ng Diyos. Ang mga tapat na pastor ay nagpoprotekta, nagpapakain, gumagabay, at nagtatanggol sa kanilang mga tupa. Ang mga huwad na pastor ay pinababayaan sila. Kapag walang pastor, ang mga tupa ay nalilito, nagiging biktima ng mga maninila, at hindi makahanap ng ligtas na pastulan. Ipinahayag ni Jesus na ang pinakamalalim na pangangailangan ng sangkatauhan ay hindi lamang kalayaang politikal, kasaganahang pang-ekonomiya, o reformang panlipunan. Ang kanilang pinakamalaking pangangailangan ay ang mabuting pastor. Ang teolohiya ng malasakit. Ang biblical na malasakit ay higit na malalim kaysa sa simpatiya. Ang simpatiya ay kinikilala ang pagdurusa. Ang malasakit ay lumalapit sa pagdurusa na may layuning tumulong. Ang malasakit ng Diyos ay nakaugat sa kanyang banal na katangian. Ipinahayag ni David, ang Panginoon ay mapagbiyaya, at puspos ng malasakit, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kawan. Awit Kapitulo 145 versikulo 8, KJV. Ang malasakit ay hindi kahinaan. Ito ay banal na kalakasan na ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsasakripisyong pag-ibig. Sa krus, ang katarungan at malasakit ay nagtagpo ng ganap. Hindi binaliwala ng Diyos ang kasalanan. Hindi rin niya iniwan ang mga makasalanan. Sa halip, isinugo niya ang kanyang anak upang pasanin ang parusang nararapat sa sangkatauhan. Ang krus ay ang pinakadakilang pagpapakita ng malasakit ng Diyos. Doon ay nakikita natin ang banal na Diyos na gumagawa ng paraan upang ang makasalanang tao ay makipagkasundo sa Kanya. Ang bawat gawa ng Kristiyanong malasakit ay dapat sa huli ay nakaturo sa mga tao tungo sa naging iligtas na biyayang iyan. Ang pagdinig sa daing na hindi naririnig ng iba. Maraming daing sa ating mundo ay tahimik. May mga taong hindi kailanman nasasabi ang kanilang sakit. Ang ilan ay nagkukubli sa likod ng tagumpay. Ang iba ay nagtatago sa likod ng pagpapatawa. Ang iba naman ay nagtatago sa likod ng bisyo, galit, o walang katapusang pagkakaabalahan. Gayunpaman, sa ilalim ng panlabas na anyo, maraming puso ang tahimik na dumaraing para sa pag-asa, kapatawaran, kapayapaan, at layunin. Ang banal na espiritu ay nagbibigay kakayahan sa mga mananampalataya na magkaroon ng pag-unawang espiritual. Tinuturuan niya tayong tumingin ng higit pa sa panlabas na anyo. Ang isang mahirap na katrabaho ay maaaring nagdadala ng malalim na sugat. Ang isang naghihimagsik na teenager ay maaaring naghahanap ng pagkakakilanlan. Ang isang malungkot na matandang kapitbahay ay maaaring nangangailangan lamang ng makikinig. Ang isang matagumpay na negosyante ay maaaring nakadarama pa rin ng kawalan ng kabuluhan sa espiritual. Kapag ang mga mananampalataya ay lumalakad ng malapit sa banal na espiritu, nagsisimula nilang makilala ang mga nakatagong daing na ito. Lumalago ang malasakit sapagkat ang espiritu ng Diyos ay nagpapahintulot sa kanila na tingnan ang kapwa ayon sa paningin ni Kristo. Ang ani ay saganahin. Matapos tingnan ng mga karamihan, ipinahayag ni Jesus. Ang aanan ay tunay na saganahin, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Mateo Kapitulo 9 versikulo 37, KJV. Ang ani ay kumakatawan sa mga taong handang makinig sa mabuting balita. Hindi sinabi ni Jesus na kulang ang mga kaluluwa. Sinabi niya na kulang ang mga manggagawa. Ang problema ay hindi kailanman ang pagkawiling ng Diyos na magligtas. Ang problema ay ang kakulangan ng mga manggagawang handang makibahagi sa kanyang misyon. Sa ngayon ay nananatili ang hamong iyan. Milyon-milyon pa rin ang namumuhay ng walang nakapagliligtas na kaalaman kay Jesu Kristo. Maraming pamayanan ang may mga simbahan ngunit walang aktibong mga alagad na gumagawa ng ibang alagad. Maraming mananampalataya ang nakakaalam ng mabuting balita ngunit nag-aatubiling ibahagi ito. Ang dalahin ng Panginoon ay tumatawag sa atin upang maging tapat na manggagawa sa pag-aani ng Diyos. Ang praktikal na aplikasyon para sa ngayon. 1. Hilingin sa Diyos na ipagkaloob sa iyo ang kanyang mga mata. Manalangin araw-araw. Panginoon, tulungan mo akong makita ang mga tao ayon sa paningin mo. Hilingin na alisin niya ang pagkiling, kawalan ng malasakit, kawalan ng pasensya, at pagiging makasarili.
Ang banal na espiritu ay nalulugod na sagutin ang mga panalangin ganito. 2. Makinig bago magsalita. Ang malasakit na katulad ng kay Kristo ay nagsisimula sa pakikinig. Maraming taong nasasaktan ay nangangailangan lamang ng taong handang makinig sa kanilang kwento. Ang pakikinig ay nagpapakita ng dignidad, paggalang, at tunay na pag-ibig. 3. Tugunan ng mga praktikal na pangangailangan kung maaari. Madalas inaalagaan ni Jesus ang mga pisikal na pangangailangan habang tinutugunan din ang mga espiritual na pangangailangan. Pakainin ang nagugutom. Dalawin ang may sakit. Aliwin ang mga nagdadalamati. Palakasin ang loob ng mga nanghihina. Maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ang mga gawa ng awa ay madalas nagbubukas ng puso upang pakinggan ang mabuting balita. 4. Huwag kalimutan ang pinakadakilang pangangailangan. Bagaman mahalaga ang pagtugon sa mga pisikal at emosyonal na pangangailangan, huwag kalimutan ang pinakamalalim na pangangailangan ng sangkatauhan. Ang bawat tao ay sa huli nangangailangan ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ang Kristiyanong malasakit ay dapat laging nakaturo sa mga tao tungo sa tagapagligtas. Mga mahahalagang aral mula sa Kabanata 5, Bahagi 1. Ang malasakit ng Diyos ay inihayag sa buong kasulatan. Perpektong ipinakita ni Jesus ang puso ng Ama para sa mga nawawala. Ang biblical na malasakit ay lumalampas sa damdamin patungo sa mapagmahal na gawa. Ang banal na espiritu ay tumutulong sa mga mananampalataya na maunawaan ang mga nakatagong pangangailangan ng kapwa. Ang pinakamalaking pangangailangan ng sangkatauhan ay ang pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang bawat mananampalataya ay tinatawag na maging manggagawa sa pag-aani ng Diyos. Ang tunay na malasakit ay nagpapakita ng parehong praktikal na pagkalinga at tapat na paghahayag ng mabuting balita. Sinasadya mo bang hilingin sa Diyos na tulungan kang tingnan ang mga tao sa pamamagitan ng mga mata ni Kristo? Sino sa iyong paligid ang maaaring tahimik na dumaraing ng pag-asa? Paano mo pagsasamahin ang mga praktikal na gawa ng malasakit sa pagbabahagi ng mabuting balita? Anong mga ugali ang maaaring humahadlang sa iyo upang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanila? Panalangin. Ama sa langit, salamat sa iyong dakilang malasakit sa nawawala at wasak na mundo. Salamat sa pagpapadala ng iyong anak, ang mabuting pastor, upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw sa iyo. Buksan ang aking mga mata upang makita ang mga tao ayon sa paningin ni Jesus. Bigyan mo ako ng pusong nakikinig, mga kamay na naglilingkod, at mga labi na tapat na naghahayag ng mabuting balita. Alisin ang bawat bakas ng kawalan ng malasakit sa aking buhay, at punuin mo ako ng tunay na malasakit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Gamitin mo ako bilang tapat na manggagawa sa iyong pag-aani hanggang sa ang bawat pagkakataong iyong ibinigay ay aking tapat na nagamit. Sa mahalagang pangalan ni Jesu Kristo, ako ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.